Iligal na baril at mga bala natagpuan sa isang bahay sa bayan ng Isulan. 55 manggagawa ng Socelco dumalo sa Customer Service Seminar Workshop. At Sultan Kudarat District Hospital sa bayan ng Libak may 6 pang doktor. Yan ang ulo ng mga balita sa Sultan Kudarat Headliners. Magandang araw, lalawigan ng Sultan Kudarat. Narito na ang mga pangunahing balita sa Sultan Kudarat Headliners ngayong Hunyo 1, taong 2024. Iligal na baril at mga bala natagpuan sa isang bahay sa bayan ng Isulan. Narito ang ulat. Nakumpiska ang iligal na baril at mga bala sa loob ng tahanan sa Barangay Bual, bayan ng Isulan, lalawigan ng Sultan Kudarat nito lamang umaga ng Biyernes, ika-31 ng Mayo taong kasalukuyan. Ayon sa ulat, dakong alas 11:50 ng umaga nang isinilbi ng mga tauhan ng Isulan Municipal Police Station at iba pang mga operating units ng Sultan Kudarat Police Provincial Office isang search warrant sa isang bahay sa nasabing lugar. Sa paghahalugog ng otoridad sa kanila, na-recover sa loob ng tahanan ng isang unit ng caliber 22 na baril na kargado ng 4 na bala, 8 basyo ng bala, 13 live ammunition ng caliber 5.56 at 5 bala ng caliber 9mm. Dahil rito, mahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act No. 10591, ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act, ang target ng operasyon na si alias Ali, na patuloy na pang pinaghahanap ng mga otoridad. Tiniyak ng Sultan Kudarat PNP na mas lalo pa nilang papaigtingin ang kanilang kampanya laban sa lahat ng uri ng kriminalidad at iligal na droga upang mapanatili ang kaayusan, kapayapaan tungo sa kaunlaran ng ating bansa. Ako ang inyong kaibigang Apolinario Freddy Valencia para sa Sultan Kudarat Headliners. 55 manggagawa ng Socelco dumalo sa Customer Service Seminar Workshop. Narito ang ulat. 55 manggagawa ng Socelco na binubuo ng mga communication specialist, teller, finance officer, billing at account analyst at customer welfare development officers ang dumalo sa Customer Service Seminar Workshop ngayong araw. Unang araw ng Hunyo taong kasalukuyan na ginanap sa MCO Center Headquarters sa Barangay Kalandagan, lungsod ng Tacoro. Ang workshop ay nakatuon sa pagbibigay ng mga manggagawa ng kaalaman sa pagpapahalaga ng mahusay na serbisyo sa mga kliyente, mapalakas ang kanilang kakayahan at loob sa pakikipag-usap, maunawaan ang relasyon sa mga kliyente at mapataas ang kompetensya para sa produktibong paggawa. Naging resource speaker si Ginoong Hilti Regondola na may karanasan na sa mga pagsasanay at pagkakaroon ng kakayahan na maging isang pinuno at profesionalismo. Tinalakay nito ang 3 usapin gaya ng board ng customer service ng Socelco, pakikipag-usap at pakikisalamuha sa kapwa, manggagawa at customer at pagbibigay ng brand of service excellence ng Socelco. Dumalo sa aktibidad sina Finance Services Department Manager Attorney Glenn P. Lamery, CPA na nagbigay ng pambungad na mensahe at Institutional Services Department Manager Ginoong Francisco L. Torres na nagbigay naman ng mensaheng pang-inspirasyon. Ang mga dumalo ay nagbigay ng kanilang natutunan sa aktibidad at ito ay nagtapos sa pangwakas na mensahe na hinatid ni Human Resource and Admin Division Supervisor Rosie B. Garfield. Ako ang inyong kaibigang Apolinario Freddy Valencia para sa Sultan Kudarat Headliners. Para sa uling balita,
Sultan Kudarat District Hospital sa bayan ng Libak, may 6 pang doktor. Narito ang ulat. Good news! Sa ating mga kababayan sa bayan ng Libak at Karatig Bayan, sa ngayon nagdagdag ng 6 na doktor sa Sultan Kudarat District Hospital sa bayan ng Libak. Ito ay upang mas mapabilis ang serbisyong medikal sa coastal area ng lalawigan ng Sultan Kudarat. Nangako ang si Governor Dato Pax alias Mangudadato na hanggang siya ang nakaupo ay mananatiling libre at walang bayad ang sinumang Sultan Kudaratenyos na nangangailangan ng serbisyong medikal. Noong Martes, ika-28 ng Mayo taong kasalukuyan, ay mismong binisita ni Governor Mangudadato ang SKDH upang makita at malaman kung ano pa ang mga kinakailangan upang ito ay mahanapan ng paraan. Ako ang inyong kaibigang Apolinario Terdi Valencia para sa Sultan Kudarat Headliners. Mga kaibigan, kami po ay nagpapasalamat sa Bureau of Jail Management and Penology, Regional Office 12, Tacurong City District Jail, male dormitory sa tiwala na ibinigay. Ang Bureau of Jail Management and Penology Office ng Rehiyong 12, kasama ang Tacurong District Jail, male dormitory, ay makikiisa sa 13th Community Relations Service Month na may temang Nagkakaisang Kawanihan at Pamayanan tungo sa Bagong Pilipinas. Magsasagawa po sila ng mga iba't ibang aktibidad gaya ng sabayang tree planting, coastal clean-up activities, kasabay ng pagdiriwang ng World Ocean Day, basic journalism workshop, at makikisa din sila sa pagdiriwang ng ika-126 na taon ng Araw ng Kalayaan, Penology Profession Week in Academic Institutions, awareness campaign on drug abuse prevention at bloodletting activity. Ang isang buwang pagdiriwang na ito ay magtatapos sa ika-30 ng Hunyo taong kasalukuyan. Ang TCDJ-MD ay nasa ilalim ng pamumuno ni Jail Senior Inspector Charles Louis N. Celario na inimbitahan ay lahat na patuloy na suportahan ang programa ng Jail Bureau. Para sa mga katanungan, maaari niyo po makontak sina Unit C Officer, Jail Officer 2, Chucky S. Reyes, at Jail Officer 1, Russell Grace V. Elisan. At yan ang kabuuan mga balita sa araw na ito. Mga balitang kailangan ninyong malaman. Balitang walang kinakampihan. Balitang totoo. Balitang may dalang aral at inspirasyon. Ito ang Sultan Kudarat Headliners. Hanggang sa Lunes, happy weekend. Maraming salamat at magandang araw, kaibigan.